Hinagis ng babae sa riles ng umaandar na tren ang kanyang nag-iisang anak, pero maya-maya pa ay may isang milagrong nangyari na halos magpatigil sa kanilang mundo. Kung tutusin ay wala nang maihiling pa ang babaeng si Sheila. Nalalapit na kasi ang araw kung kailan niya papakasalan ang lalaking pinakamamahal niya, ang kauna-unahang lalaki na kanyang inibig at binigyan ng buong puso at pagtitiwala. Kaunti na lang, mahal. Magsasama na tayo habang buhay. Ang tagal nating pinangarap to. Wika ni Erickson kay Sheila habang nakahiga sila sa kama. Oo nga, hindi ako makapaniwala na nalalapit na yung araw kung saan magkasama na tayo sa iisang bahay. Hindi na natin kailangan pang isipin kung uuwi na ba ako o hindi. Tayo nagagawa at bobuo ng sarili nating mga pangarap, napakasarap isipin. Sagot naman ni Sheila. Ang bawat mga tono ng pananalita niya at ang kislap ng kanyang mata ay isa lamang ang sinisigaw, ang pagmamahal niya kay Erickson. Si Erickson ay kasintahan niya sa loob ng 8 taon. Simula noong high school pa lamang sila, ay talaga namang naging matatag na ang kanilang pagsasama. Napuno ito ng tawanan, kasiyahan, at kung minsan ay paunting away, na talaga namang masasabi ng kahit na sino na isa silang dream couple. Balanseng-balanse ang relasyon na meron sila. Bukod pa doon ay talaga namang pinagpala sila dahil ang negosyo na magkasabay nilang sinimulan ay unti-unti nang ang lumalago. Isa itong bakery shop dahil mahal na mahal talaga ni Sheila ang pagiging panadera. Dahil simula bata siya ay ito na ang kinagisnan niyang trabaho. Ganito din kasi ang negosyo ng kanyang mga magulang. Pero ngayon na matanda na siya, naisip niya na bakit hindi niya gamitin ang kanyang experience sa pagiging panadera at mag-bake ng mga cake. Kaya naman nag-imbento siya ng mga ingredients na talaga namang hindi man nila inaasahan pero pumatok sa masa. Bago sila ikasal ay meron na nga silang 20 branch ng kanilang donut bakery shop. Ito na nga ang perpektong panahon para sila ay ikasal na. Kahit na merong mga nagsasabi na masyado pa silang bata para ikasal, pero wala naman silang pakialam tungkol doon. 23 anyos pa lamang sila. 23 anyos pa lamang sila pero alam nilang stable na sila sa iba't ibang mga aspeto. Kasal na nga lamang ang kanilang hindi pa nagagawa. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon si Erickson na mag-propose sa kanyang long-time girlfriend ay hindi niya na ito pinalagpas. Matagal niya itong pinaghandaan. Bumili siya ng isang perpektong wedding ring na talaga namang sigurado siyang magugustuhan ng kanyang asawa at pinatapos lamang muna nila ang pagpapatayo ng bahay bago nga tuluyang mag-propose si Erickson. Hay nako friend, napaka-power couple nyo talaga. Isipin nyo yun, magkasabay nyong binobuo yung pangarap nyo tapos ngayon, ikakasal na kayo. Sa mga nagiging magkarelasyon nga nating magkaklase at kabatch, kayo na lang yung nananatiling matatag. Congrats talaga sa inyo. Wika ni Beverly, isa sa mga matalik na magkaibigan ng mag-fiancé na si Erickson at Sheila. Kaya nga hindi ako makapaniwala, Bevs, sa totoo lang. Alam mo naman na mahal ko talaga si Erickson. Pero hindi ko ina-expect na ganito siya kaaga magpo-propose. Para akong lumilipad sa langit yung tinanong niya ako kung pwede ko ba siyang maging asawa. Ay, dream come true talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa namin para swertein ako ng ganito sa relasyon namin pero napakaswerte ko kay Erickson at ayaw ko na siyang pakawalan. Halos kinikilig-kilig pa nga si Sheila habang sinasabi niya ito sa kanyang kaibigan. Pero friend, ito lang ha. Alam ko naman na nagmamahalan talaga kayo. Pero syempre, alam mo naman na siguro yun na sobrang magkaiba yung magsasama na talaga kayo at hindi na kayo maghihiwalay habang buhay. Kayo na lang yung laging magkasama. Paggising, pagtulog, kayo pa rin yung nagkikita. Paano pag nagka-problema kayo? Paano nyo mahahandle yun? Ang akin lang friend, huwag kang masyadong dumepende kay Erickson. Kasi hindi naman natin masasabi yung panahon. Hindi naman kasi sa pagiging nega friend. Alam mo naman yung pamilya na pinagmulan ko. Masaya din kinasal sila mama at papa tapos malalaman ko biglang naglolo ko na pala si papa.
Ayoko lang sanang maranasan nyo yun. Kaya kung sakali mang magkaproblema kayo, pag-usapan nyo sanang mabuti ha. Pagpapaalala ni Beverly. Ano ka ba naman, Bevs? Kilalang kilala mo naman kami. Sa tingin mo ba may makakagawa nun sa amin? Wala, may tiwala ako kay Erickson. Sadyang hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari sa amin, pero buong-buo yung tiwala ko sa kanya at alam kong hindi niya naman yung sisirain. Agarang sagot naman ni Sheila habang pinagtatanggol ang kanyang fiancé. Alam ko, friend. Kitang-kita kung gaano kabuti yan si Erickson, kung gaano kasipag, ka-hardworking. Kaya naman, I wish the best for two of you. Sana magkaroon kayo ng napakasayang relasyon. At huwag niyo akong kalimutang i-invite na maging ninang sa magiging anak ninyo ha. Wika ni Sheila, sabay nagtawanan silang dalawa. Nang sumapit na nga ang araw ng kanilang kasal, lahat ay nakahanda na. Pinagastosan talaga nila ang araw na ito. Punong-puno ang lugar ng magagarbong mga disenyo, mga palamuti at iba't iba pang mamahaling mga bagay. Alam naman kasi nilang dalawa na isang beses lamang nila itong mararanasan sa kanilang buong buhay. Kaya naman tinodo na ito ng magiging mag-asawa na si Erickson at Sheila. Napuno ng kasiyahan ng gabi na iyon pagkatapos ng kasal ng dalawa. Nagkaroon ng maraming handaan. Maraming mga tao ang pumunta. Karamihan ay mga dating kaklase, kaibigan at mga kamag-anak ng dalawa. Halos 2 milyon nga ang ginastos nila para sa kasal na ito. Pero ni Singkong Duling ay wala silang pinagsisisihan na pinagastosan nila dahil alam nila na ito ang mga pagkakataon na kailanman ay hindi nila malilimutan. Pagkatapos ay umuwi sila sa kanilang bahay, punong-puno ng kasiyahan ng kanilang puso. Magsasama na tayo habang buhay, mahal. Ito na yun. Simula bukas, ako na yung makikita mo pagising mo. At pag matutulog na tayo, ako na naman yung makikita mo. Huwag ka sanang magsawa sa akin ha. Pagbibirong wika ni Erickson sa ngayong asawa niya na si Sheila. Oo naman, ba't naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita, Erickson. Mahal na mahal. Wika naman ng babae sabay halik dito. Matapos ang mainit na gabing pagsasama ng dalawa, ay hindi nila maiwasan na muling alalahanin ang nagdaan sa kanilang buhay. Naalala mo yung high school tayo? Halos hindi natin pwedeng ipakita sa iba na magkarelasyon tayo. Sobrang istrikto kasi ng mama at papa mo nun eh. Pagkikwento ni Erickson kay Sheila. Napangiti naman si Sheila habang nakataklob sa kumot. Oo nga eh. Napaka-istrikto nila. Lagi nila ako pinagsasabihan dati na bawal daw ako mag-boyfriend. Kasi baka daw mabuntis ako ng maaga o di naman kaya tumigil na ako sa pag-aaral. Kaya natakot din talaga ako nun mag-boyfriend eh. Baka ganun talaga mangyari sa akin. Alam mo ba, ayaw talaga kaya kita sagutin nun. Pagbubunyag ng babae. Hala, seryoso ba? Sa gwapo kong to, ayaw mo pa pala akong sagutin nun? Pabirong wika naman ni Erickson. Seryoso nga, kasi nga natatakot ako kay mama. Baka pag sinagot kita, papalipatin ako sa school. Eh, ang dami-dami ko ng kaibigan doon sa school natin. Namumula ang mga pisngi ni Sheila habang inaalala ang mga nakakakilig nilang nakaraan. Tapos naalala mo pa ba na pag magbabasketball ako kasama yung mga kaibigan ko, pasekreto ka rin pumupunta para panoorin ako. Ang galing ko, no? Siguro dun ka talaga na-in-love sa mga crossover moves ko. Pagbibiro pa ni Erickson. Natatuwang tumango naman si Sheila na hindi tinatanggi na totoong kinikilig siya sa galing ni Erickson sa pagbabasketball. Puro masasayang alaala na nga lamang ang kanilang naaalala. Lahat ng mga pangit ay tuluyan ng nabura simula nung pinangako nila sa isa't isa na magsasama sila sa hirap at ginawa. Napakasaya, Erickson. Salamat talaga na ikaw yung naging unang boyfriend ko. At ikaw rin yung papakasalan ko. Napakaswerte ko. Muli ay nagyakapan ng dalawa at sabay natulog. Pero walang kamalay-malay ang dalawa na ito na ang kasiyahan na kanilang nararamdaman ay may hangganan at katapusan. Sa mga sumunod na araw ay naging busy ang dalawa sa kanilang negosyo. Halos hindi na nga umuwi si Erickson sa kanilang bahay at nag-i-stay lamang ito sa opisina upang tapusin ang mga paperworks at iba't iba pang mga request ng mga franchisee nila. Kaya naman nag-aalala na si Sheila. Hindi ka pa ba uuwi, mahal? Nakahanda na yung hapunan mo dito sa bahay. Wika ni Sheila sa kanyang asawa. Mahal, pasensya ka na ha.
Sagot naman ni Erickson habang patuloy ang pagkaluskos ng mga papel na nagpapakita kung gaano siya kaabala sa kanyang trabaho. Kasi nahihirapan ako sa mga request ng mga franchisee natin. Tapos kulang na pala yung mga supply at stocks natin. Kailangan pa naman ito mapadala ngayong linggo. Sige na mahal, ganito na lang. Tatapusin ko to agad at uuwi ako diretso, okay? Huwag mo na muna akong hintayin, ako na bahala dito. Nalungkot naman si Sheila. Pero mahal, ang tagal kong pinaghandaan to. Sino kakain ito? Lalamig na lang to sa lamesa. Sagot nito. At saka bakit kasi ayaw mo kang patulungin dyan sa trabaho mo? Alam mo naman na sabay nating sinimulan yung negosyo. At ako talaga yung mastermind sa mga produkto natin. Makakatulong naman ako kung sakaling kailangan mo ako. Pag-aalalang dagdag pa nito. Pero meron naman ding magandang rason si Erickson kung bakit ayaw niyang patulungin ang asawa niya sa kanilang negosyo. Kasi nga mahal, ilang beses na natin ito pinag-usapan, di ba? Pinaghahandaan na natin magkaroon ng pamilya. Ang sa akin lang, gusto ko, ako lang muna yung namumroblema sa trabaho natin. Kasi napakahirap mabuntis at magkaanak, ayaw kong ma-stress ka. Bukod pa dun, alam mo namang lumaki ako sa pamilya na laging nasa trabaho yung mga magulang ko. Alam na alam ko yung pakiramdam na walang nag-aalaga sa akin kasi pareho silang busy na gumawa ng pera. Ayokong maranasan ng magiging anak natin yun kung sakali man, kaya sanayin mo na yung sarili mong nasa bahay ka lang muna. Diba mahilig ka naman magpainting ka lang muna. Ako na munang mamroblema dito, okay? Ibababa ko na muna yung tawag. Kailangan ko na kasing tapusin to para makauwi na ako kagad. Wika ni Erickson. Malungkot na binaba ni Sheila ang tawag. Nalulungkot siyang isipin na kasal na nga sila ngayon ni Erickson pero para bang mas lumalayo pa ang distansya nila sa isa't isa. Pero naalala niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Beverly. Meron talagang mapagsubok na pagdadaanan ang mga mag-asawa na hindi nila napagdadaanan noong magjowa pa lamang sila. Kaya naman ginugol ni Sheila ang kanyang mga oras sa paggawa ng kanyang mga hobby. Sinusubukan niyang mag-painting, mag-drawing, o di naman kaya yung mag-sculpture. Ito kasi ang mga pangunahin niyang pinagkakaabalahan bago sila magkanegosyo at maging mag-asawa ni Erickson. Paunti-unti ay nasasanay na rin naman siya sa buhay may asawa. Kung minsan, nakikipagkita siya sa kanyang mga kaibigan kung wala si Erickson sa kanilang bahay. At kung minsan naman ay umaalis silang dalawa ni Erickson para mamasyal at mag-travel sa iba't ibang mga lugar. Isa rin ito sa kanilang mga bucket list at pangarap na gawin kapag sila ay kinasal na. Kumbaga, kahit nabibisi minsan si Erickson sa kanyang pagtatrabaho ay hindi naman siya nawawala ng oras para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Hanggang sa nangyari ang isa sa pinakamalaking bangungot sa kanilang buhay na kailanman ay hindi nila aakalaing mangyayari. Isang gabi kasi ay biglang nakatanggap ng tawag si Erickson habang nagpapahinga siya kasama ang kanyang asawa. Gabi na mahal, may trabaho ka pa rin? Pag-aalalang wika ni Sheila. Pasensya na, sagutin ko lang to, tayo lang ako muna ha. Doon ko siya kausapin sa labas. Sagot naman ni Erickson. Sabay tayo, suot ng kanyang tsinelas at pumunta muna sa may sala. Hello? Sino to? Pagtatakang tanong niya sa kausap. Boss, ako to, si Raymart. Sagot naman ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang tono ng pagsasalita nito ay para bang may malalang nangyari. Oh, Raymart, bakit ganyan yung boses mo at bakit napatawag ka ng ganitong oras? Nagpapahinga pa naman na ako. Boss, napanood mo na ba yung balita? Tugon ng kanyang tauhan na mas lalo lamang nagpalala sa kaba at pag-aalalang nararamdaman ni Erickson. Ha? Anong balita? Diretsuhin mo nga ako. Kasi boss, 10 sa mga franchise ninyo na-i-report na food poison yung mga customer. Kalat na kalat ngayon sa balita. Yung bakery natin yung sinisisi sa pagkalaso ng halos 100 katao sa 10 mga branch. Anong gagawin natin, boss? Halos tumigil ang mundo ni Erickson sa kanyang narinig. Ha? Paano nangyari yun? Ligtas naman yung mga pinapadala natin yung produkto, di ba? Sine-check naman yun? Agad na saad nito. Oo, boss. Lahat ng pinapadala nating ingredients sa mga franchise nyo, sine-check naman.
Hindi ko nga makita yung dahilan kung paano ito mangyayari eh. Wala kaming maisip na butas dito. Tugon pa ni Raymart. Agad na nagpaalam si Erickson at binaba ang tawag. Pagkababa niya ng tawag ay tumunog muli ang kanyang cellphone. Pagkasagot niya nito ay magalit na franchisee niya ang kanyang nakausap. Napakarami din itong mga missed call sa kanya. Napatulala na lamang si Erickson habang napapaupo siya sa sofa. Kinikilangan niyang bayaran ang mga nabiktima ng food poisoning. Bukod pa doon ay siguradong magsasara na ang kanyang negosyo. Wala na muling tatangkilik sa negosyo na matagal nilang binuo at sinimulan. At nang ibalita niya nga ito kay Sheila, maging siya ay nagulat. Halos bumaliktad ang kanilang mundo. Itong negosyo na lamang kasi ang kanilang inaasahan. At kung mawawala pa ito ay siguradong wala na silang iba pang pagkakakitaan. Ang mas malala pa doon ay pwedeng makulong sila Erickson dahil sa kanilang nagawa. Hinarap ni Erickson at Sheila ang problema na ito ng magkasama. Sabay nilang tinanggap ang lahat ng mga kritisismong ibinabato sa kanila ng mga tao, maging ng kanilang mga naging biktima at kanila pa mismong mga franchisee. Sinisisi ng lahat sila Erickson kung papaano at bakit ito nangyari. Nagkaroon din ng investigasyon para kila Erickson dahil nag-file ng kaso ang mga biktima sa kanila. At noong mga pagkakataon na muntik ng makulong ang mag-asawa, ay napag-alaman ng mga pulisya na isa sa mga franchisee nila Erickson ang dahilan kung bakit ito nangyari, na kung saan sinabotahin ito ang mga produkto at ingredients na pinadala nila Erickson sa iba pang mga franchisee, na kung saan nilagyan niya ng laso ng mga ito para ma-food poison ang kung sino mang kakain ng kanilang produkto. Pero bakit niya ginawa yun? Pagtatakang tanong ni Erickson sa investigador na pulis. Yung franchisee po na ito na suspect ninyo, isa po siya sa mga franchisee na tinanggal ninyo. Natatandaan niyo pa po ba siya? Tinanggal niyo daw po siya dahil sa violation na ginawa niya sa inyong kontrata. At bilang ganti, nilagyan niya ng lason yung mga ingredients na pinapadala ninyo sa iba't iba pang mga franchisee. May hirap yung ginawa niya, pero nakikita namin na may binayaran siyang ilang mga tauhan niyo para gawin yun. Hindi namin matukoy kung sino kasi ongoing pa yung investigasyon ngayon. Pero po ang good news dito, hindi na kayo yung makukulong. Nakita na namin yung suspect at siya yung kailangan mahatulan sa mga kasong sinampas sa inyo. Sa ngayon makakahinga na po kayo ng maluwag. Pagbabalita ng pulis. Pero talaga namang malayo sa katotohanan na makakahinga sila ng maluwag. Dahil ngayon, nagsara na ang kanilang negosyo. Sinubukan man ng mag-asawa na makabawi muli at magtayo pa ng ibang mga negosyo, ngunit sa tuwing nalalaman ng mga tao na sila ang may-ari nito, ang dalawa na may dahilan sa pagkalaso ng halos 100 katao, wala silang naiengganyo. Pero sa pinakamadalim na yugto ng kanilang buhay, isang biyaya ang isisilang. Napag-alaman kasi nila na nagdadalang tao pala si Sheila, na kahit papaano ay nagpagaan naman sa kanilang mga kalooban. Masayang-masaya ang dalawa, lalong-lalo na si Sheila nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Sa wakas, buntis na rin ako, mahal. Kahit papaano, makakatulong to para maibsan yung lungkot na nararamdaman natin. Wika ni Sheila nang makita niya sa pregnancy test na positive siya. Masaya din naman si Erickson, ngunit natatakot siya na baka hindi niya maibigay ang maganda at maalwang buhay para sa kanyang anak. Lalo na ngayon at ang inaasahan na lamang nila ay ang perang naipon nila noon. Kailangan ko na sigurong maghanap ng trabaho, mahal. Hindi na pwede yung ganito lang tayo. Kahit anong simulan nating negosyo, walang gumagana. Masakit man para sa akin pero magtatrabaho na ako. Tinanggap na nga ng mag-asawa ang kanilang kapalaran. Nag-apply sa iba't ibang kumpanya si Erickson sa pag-asang may kukuha sa kanya. Dahil nakapagtapos din naman siya ng pag-aaral, habang si Sheila naman ay nasa bahay lamang din. Sinusubukan magpalakas para sa nalalapit niyang panganganak. Pero habang nagbubuntis siya ay minsang binisita siya ni Beverly na nakikiramay sa kung ano ang nangyari sa kanilang negosyo. Huwag kang mag-alala, friend. Alam ko na makakabangon kayong ulit. Isa lang siguro to sa mga pinakamahihirap na pagsubok na mararanasan ninyo, pero maniwala ka,
Ito yung magpapatatag sa inyo. Pagpapalakas ng loob ni Beverly sa nalulungkot niyang kaibigan. Hinawakan naman ni Sheila ang kamay niya. Salamat ha. Salamat kasi nandito ka pa rin. Pero ba't ka ba naparito? Tanong ni Sheila. Kasi nabalitaan kong buntis ka. Gusto kong magpakita ng suporta. At ito, may regalo ako sa iyo. Sad nito sabay abot ng isang tuta sa kanya. Nanganak kasi yung aso ng tatay ko. Golden Retriever yan. May lahi yan, mahal kaya yan. Gusto ko lang ibigay sa iyo kasi alam ko na maaalagaan niyo to. At kilala yung mga Golden Retriever na mahilig sa mga bata. Siguradong magiging malapit sila sa isa't isa ng magiging anak ninyo. Pagbabalita ng kanyang kaibigan. Cute naman si Sheila habang hinahawakan at binubuhat ang tuta na Golden Retriever. Ano, may naisip ka na bang ipangalan sa kanya? Saad pa ni Beverly. Wala pa pero thank you talaga ha. Pag may naisip na akong pangalan, sasabihin ko sa iyo. Saad naman ni Sheila. Sobrang hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng isang aso dahil matagal-tagal na din ng panahon na hindi siya nagkakaroon ng alaga. Sa buong panahon nga ay ang Golden Retriever na ito ang nagsilbing tagapangalaga sa kanilang pamilya. Nagbibigay aliw ito sa tuwing nakakaramdam sila ng kalungkutan. Lalo na para kay Sheila. Hindi nga naglaon ay nakahanap na rin naman ng trabaho si Erickson bilang isang call center agent. Napakalayo at napakababa ng sahod dito kumpara sa perang natatanggap nila. Pero plano lang naman ni Erickson na manatili doon ng ilang mga buwan upang sa gayon makapag-ipon siya kahit papaano para makadagdag na rin sa mga paggagastosan nila. Mabilis na lumipas ang araw. Ilang mga buwan ang makalipas ay tuluyan ng nanganak si Sheila. Habang ang aso naman ay nakapili na rin sila ng pangalan. Si Timothy ang magiging pangalan nito at ang anak naman nila ay papangalanan nilang Timoteo. Tagalog ng pangalan ng aso. At habang tumatagal nga, tama ang kaibigan nilang si Beverly. Tuluyang nagiging malapit ang asong si Timothy sa bagong silang pa lang na si Timoteo. Lalong-lalo na noong bagong panganak pa lamang ang bata ay halos hindi nga matulog ang aso para lamang bantayan ng magdamag ang sanggol na anak nila Sheila. Hanggang sa mga unang taon nito ay si Timothy nga ang nagsilbing tagapangalaga ng bata. Nakasama niya ang aso sa unang beses niyang makapaglakad, makapagsalita at tumawa. Naging sobrang malapit sila ni Timothy na halos hindi na nga sila mapaghiwalay pa. Masayang-masaya naman si Sheila sa nangyayari sa kanilang dalawa. Ngunit para naman sa relasyon nila ni Erickson ay unti-unti na itong nagkakaroon ng lamat. Minsan kasi ay natanong ni Sheila kung kailan na ba hihinto si Erickson sa kanyang pagtatrabaho para muli na silang makapag-isip pa ng negosyo. Ang akala ko, ilang buwan ka lang mag-i-stay dyan. Paano tayo magkakaroon ng negosyo nito kung halos 2 taon ka nung nagtatrabaho sa call center na yan? Wika ni Sheila. Pero irritable namang sumagot si Erickson sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Alam mo naman na lumalaki yung anak natin. Di ba ilang beses na nga natin sinubukan magnegosyo? Ayaw gumana. Hayaan mo na. Masaya naman ako dito sa trabaho ko. Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon eh. Irritableng wika ng lalaki. Talaga namang naninibago na si Sheila sa mga pagbabago ng ugali ng kanyang asawa. Malayong malayo na ito sa Erickson na minahal at pinakasalan niya. Ikaw, simula yung nagkaanak tayo, lagi na lang dyan sa anak natin yung focus mo. Ni hindi mo na nga ako malutuan minsan, alam mong pagod ako sa trabaho. Tapos ikaw magre-reklamo sa akin na bakit hindi pa ako tumitigil sa trabaho ko? Dito nga sa bahay natin wala akong makuhang suporta mo eh. Dagdag pa ni Erickson na talaga namang gumalantang kay Sheila. Alam mo naman nabantayan pa yung bata, bakit bigla mong sinasabi sa akin yan? Saad nito na hindi makapaniwala sa panunumbat ng kanyang asawa. Oo nga, bantayan yung bata, pero hindi naman sa lahat ng oras kailangan mong bantayan yan. May mga pagkakataon naman na tulog yan. Hay, ewan ko ba sa'yo Sheila, nakakawalang gana ka? Talaga namang nagugulat na si Sheila na para bang naghahanap na lamang sa Erickson ng dahilan para mag-away silang dalawa. Erickson, hindi kita maintindihan. Ano bang problema? May mga ginagawa ba akong ayaw mo? Di ba pinaglulutuan naman kita, pinagpaplansya kita. Minsan lang na hindi ko yun magawa kasi iyak ng iyak si baby.
Alam mo naman na kailangan ako ng anak natin. Ngunit kahit ano pang paliwanag ni Sheila ay hindi na nga ito pinapakinggan pa ni Erickson. Natutulog siyang masama ang loob ni Sheila sa kanya. Lalo lamang lumala ng lumala ang ganito nilang sitwasyon. Hanggang sa tila ba'y tuluyan na silang napapalayo sa isa't isa. Wala nang nagliliyab na pagmamahalan na naramdaman nila sa loob ng halos isang dekada nilang pagsasama. Ngayon, puro away at samaan na lamang ng loob. Kaya minsan nang nasa trabaho si Erickson, sinubukang tawagan ni Sheila ang kaibigan niyang si Beverly upang makahingi ng payo dito. Agad namang pumunta si Beverly sa kanilang bahay. Kinamusta ang kanyang kaibigan habang nakikipaglaro sa asong si Timothy at sa batang si Timoteo. Cute-cute naman ang anak ninyo tapos lagi pa kayo nag-aaway. Wika ni Beverly. Di ko nga maintindihan sa asawa ko. Pag umuuwi, laging galit. Pag walang ulam, nagagalit siya. Pag may ulam, nagagalit siya. Wala na lang akong ginawang tama dito sa bahay. Gusto ko naman alagaan siya. Dati naman kahit isang oras nga lang kaming magkasama nakahiga, okay lang sa kanya. Pero ngayon lagi na lang siyang galit sa akin, parang pag nakikita niya ako, umiinit kagad yung paningin niya. Naiirita kagad siya, napipikon. Hindi ko na siya maintindihan. Pagrereklamo ni Sheila. Alam mo friend, hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin sa'yo. Kaibigan ko kayong dalawa ni Erickson. Pero paano kung may ginagawa na palang kabalastugan yung asawa mo? Napatingin si Sheila kay Beverly nang sabihin niya ito. Don't get me wrong friend. Kilala ko si Erickson, kaklase natin siya. Naging matalik ko rin siyang kaibigan, mabait siyang tao at lalaki. Pero nag-iibang tao. Ang sa akin lang, di ko naman siya inaakusahan ng kung ano paman. Para lang mabura sa pangamba mo na baka nang bababae siya o di naman kaya anumang dahilan na pwedeng makasira ng relasyon nyo, kumpirmahin mo na. Wika nito. Anong ibig mong sabihin kumpirmahin ko? Tanong naman ni Sheila. Kumpirmahin mo, I mean, hindi mo siya kukomprontahin. Pasikreto mong tignan yung cellphone niya. Kung wala kang makitang babae niya dun, yun, sigurado na tayo na baka na-stress lang din siya sa work niya kaya umiinit yung ulo niya. Nang sabihin nito ni Beverly ay agad ngang nagkaroon ng idea si Sheila. Pagkagabi, sinubukan niyang gawin ito sa cellphone ng kanyang asawa. Nang masigurado niyang tulog na si Erickson, pasikreto niyang tinignan ang cellphone nito. Ngunit, nagulat siya nang meron na itong password. Pero mabuti na lamang at pwede niya pang gamitin ang face identification. Kaya naman dahan-dahan niya itong itinutok sa natutulog na mukha ni Erickson. Sa wakas, gumana ito. At pagkabukas nga ni Sheila ng messenger ng asawa niya, ay halos magulantang siya. Agad na bumungad ang pangalan ng isang babae. Nang buksan niya ito, napag-alaman niya na isa ito sa mga katrabaho ni Erickson. Nakabasa siya ng mga sweet na mga mensahe mula sa babae. Meron pa nga silang tawagan na babe ni Erickson. Malinaw na itong ebidensya na nagloloko ang kanyang asawa. Sinubukan niya pang mag-backread sa ibang mga mensahe nila. Pero hindi na nga ito kinakaya ng kanyang sikmura. Napatakip na lamang ng bibig si Sheila habang dahan-dahang umiyak. Sinubukan niya pang hinaan ang kanyang pag-iyak upang hindi magising ang kanyang asawa. Walang iya ka, Erickson. Lagi ka pang galit sa akin tapos ikaw pala tong nagloloko. Wika ng babae. Tuluyan na ngang nagka-leche-leche ang kanilang buhay. Sinubukan pang tiisin ni Sheila ang sakit na kanyang nararamdaman. Nilulunok niya lamang ang panluloko ng kanyang asawa sa kanya. Kahit alam niya na araw-araw itong umuuwi galing sa kanyang babae. Pero nang subukan niyang kumprontahin ang kanyang asawa, dahil hindi niya na ito tuluyan pang matiis, tinanggi lamang na Erickson ang lahat. Wala nga akong babae, bakit ba ang kulit mo? Initabling wika nito. Anong walang babae, Erickson? Nabasa ko. Nakita ko na yung message mo, wala ka nang dapat itago pa. Nang sabihin nito ni Sheila ay agad na nagbago ang reaksyon ng mukha ni Erickson. So pinapakailaman mo yung gamit ko, ganun ba yun? Yan. Tapos magtataka ka ba't kita ipagpapalit? Kasi napakakitid ng ugali mo. Ayoko na sa'yo. Maghiwalay na tayo. Wika ni Erickson sabay padabog na kinuha ang kanyang mga gamit at umalis sa kanilang bahay. Sa isang iglap lamang ay biglang wala na siyang pakialam pa sa kanyang asawa. Sinubukan na tawagan ni Sheila si Erickson ngunit hindi na ito sumasagot pa.
Hanggang sa makatanggap siya ng isang text message sumunod na araw. Si Erickson ito, na sinasabing magpapadala na lamang siya ng pera kay Sheila pero hindi niya na ito babalikan pa. Doon na pagtanto ni Sheila na iniwan na nga talaga sila ng kanyang asawa at ang relasyon na meron nito sa kanyang kabit ay matagal nang nagsimula, kaya naman pala hindi ito umaalis-alis sa kanyang trabaho. Nakahanap na pala ito ng ibang babae. Halos mabaliw si Sheila nang hindi na nga tuluyang bumalik pa ang kanyang asawa. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin pa. Minsan ay tumatawa na lamang siyang mag-isa, umiiyak at nakikipag-usap sa kanyang sarili. Nang babalitaan ni Beverly ang nangyayari sa kanyang kaibigan ay sinubukan niya itong puntahan. Ngunit halata niya na may kakaiba kay Sheila. Hindi na ito ang Sheila na kaibigan niya. Kaya naman sinubukan niya itong tulungan. Ngunit hindi talaga bumabalik ang dating pag-uugali ni Sheila. Para bang nawala sa katinoan si Sheila. At isang araw nga, tuluyan nang nasiraan ng pait si Sheila. Bigla na lamang siyang sumigaw habang mag-isa siya sa kanilang bahay. Biglang nagbago ang paningin niya sa anak niyang si Timoteo. Para sa kanya ay nagiging aswang na ang itsura nito. Kaya naman agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Tahol ng tahol naman ang asong si Timothy. Naguguluhan ng aso kung bakit ganito mag-react ang kanyang amo, na para bang wala na ito sa katinuan. Sinubukan niyang habulin ng dalawa. Hanggang sa patuloy na lang pagtakbo ay biglang nakarating na lamang sila sa isang riles ng tren. Takot na takot pa rin si Sheila habang tinitignan niya ang mukha ng kanyang anak. Tila isang syokoy ang anak niya sa kanyang paningin, kaya naman isa lang ang naiisip ni Sheila na gawin dito. At ito ay ang patayin ng bata. Habang papalapit ang tren ay biglang tinapon ni Sheila ang magdadalawang taong gulang pa lamang niyang anak sa riles nito. Habang patuloy siya sa pagsigaw, nagkaroon naman ng komosyon sa mga taong nakapaligid sa riles. Natatakot sila sa ginagawa ng babae sa kanyang anak. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtangkang kunin ng bata dahil papalapit na ng papalapit ang tren at maaaring madamay sila kung sakali man. Nanalangin na lamang ang mga tao na sana'y may milagrong mangyari. Hanggang sa biglang bumulusok ang tren sa direksyon ng bata. Malabong mabuhay pa si Timoteo sa pangyayaring ito. At nang tuluyan nang makadaan ng tren, ay nakakita sila ng mga dugo. Malabo na talagang mabuhay ang bata sa ganoong pangyayari. Ngunit maya-maya pa ay nakarinig sila ng iyak mula sa bata. Agad nilang pinuntahan ang direksyon ng tunog. At doon ay nakita nila na buhay si Timoteo. Samantalang ang dugo naman ay nanggaling mula sa aso na si Timothy na nagawang mailigtas ang kanyang amo sa tiyak na kapahamakan. Ang hindi nila kasi alam, bago pa dumating ang tren, ay tumakbo na ang asong si Timothy para iligtas ang kanyang amo. Kinagat niya ang damit nito, sabay hila paalis ng riles. Pero dahil sa kanyang kabayanihan ay naputulan siya ng dalawang mga binti sa kanyang likuran. Halos mag-iyakan naman ng mga tao habang binubuhat ang bata. Agad naman silang tumawag ng pulis para madampot si Sheila. At ang aso naman na nanghihina pati ang bata ay agad na pinadala sa ospital. Sa kabutiang palad, dahil sa pagliligtas ng aso ay nabuhay si Timoteo, habang ang aso naman na si Timothy ay nagawa ring mailigtas ng mga veterinaryan. Napag-alaman naman ng mga nag-iimbestigang polis na tuluyan nang nasiraan ng bait si Sheila. Isa itong traumatic experience para sa babae na hindi niya nga nagawang ma-handle ang kanyang sariling emosyon na nagdulot para masira ang kanyang pag-iisip at utak. Nang umabot na nga sa punto na nakikita niyang halimaw na ang mukha ng sarili niyang anak. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Beverly, ay nagpagamot siya sa isang psychiatrist habang inaalagaan naman ng ibang mga kapatid ni Sheila, ang batang si Timothy. Mabilis na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo ang balitang ito tungkol sa pagliligtas ni Timothy sa kanyang amo na higit na nangangailangan noong mga panahon na iyon. Handang isugal ng aso ang sarili niyang buhay para lamang maligtas ang kanyang amo. Marami ang humanga sa kanya at naging isa siyang bayani para sa mata ng marami. Nang mabalitaan nga ni Erickson ang nangyari sa kanyang anak ay sinubukan niyang bumalik. Ngunit agad na siyang hinarang ng mga kapatid ni Sheila na sinisisi siya kung bakit ito nangyari sa kanilang pamilya. Hindi man ganoon kalinaw kung ano na nga bang susunod na mangyayari sa kanila dahil habang nagpapagaling pa si Sheila ay walang kasiguraduhan kung ano pa ang mga magaganap. Pero iisa lang ang malinaw sa istoryang ito na ano man ang mangyari sa mundo, kapag meron kang aso na tunay mong minahal ay hinding-hindi ka nila pababayaan
hanggang dulo. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.